Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga kapwa ko OFWs, magandang araw po sa inyong lahat. So, pag-uusapan po natin mga lalabs, mga vayots, kung nung nakaraang gabi, masaya si BBM at ang kanyang mga alipores na nagdiwang ng pagpapailaw ng Christmas tree doon sa Malacanang. Aba, ngayon nangangamba siya. Yung kanyang tawag dito, kasiyahan nung nakaraang gabi, kanina, dyan sa Pilipinas ay worrisome daw siya. Bakit? Dahil dito sa balita na may namataan na ano ba ito, Russian na submarine doon daw sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin, panoorin itong balita ng PTV, no? Ito yung government television, no? Pahala din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presensya ng Russian attack submarine na namataan sa West Philippine Sea. Ayon sa report, nakita ang underwater vessel ng Russian Navy 80 nautical miles sa kanluran ng Occidental Mindoro noong November 28. Ayon sa punong ehekutibo, anumang iligal na pagpasok sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay nakaalarma. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, nakakaalarma daw yon. Saan na yung tapang mo? Dati, ang tapang-tapang ni BBM nga, nais nang makipaggira sa China dahil doon. Babak-upan daw siya ng Amerikano kasi numihimod siya sa bayag ni Uncle Sam. Bakit worrisome ka ngayon? Dahil magtatapos na ang panunungkulan ng Pangulo mong si Joe Biden. Si Donald Trump ng at hindi mo yun maisi-isi, hindi mo yun mauto. Ayon pa sa isang Italianista sa comment section, natakot daw ang China kaya nanghingi sa Russia ng tulong dahil hindi daw kaya ang Pilipinas. Boyset. Si BBM, natakot ang Russia, ang China sa Pilipinas, kaya hindi kaya. Yung ang bagyong Chris, hindi nga alam ni BBM kung ano yung gawin. Anong gagawin natin? Anyway, mga lalabs, mga bayots, bakit nga ba? Namataan kung totoo, totoo talaga kasi andyan sa video, no? Andyan sa balita yan. At bakit may Russian submarine ngayon na pagala-gala sa West Philippine Sea? Dahil po yan mga lalabs, matatandaan ninyo na nung nagkaroon ng balikatan exercise, ang American government, yung mga sundalo doon at mga Pilipino, dyan sa Pilipinas, di ba doon pa yun sa may Batanes, di ba? Banda, at nagdala ng rocket launcher or sinasabi ni Senador Amy Mike Marcos na supersonic na rocket missile launcher na yan sa Pilipinas. At umalma si Putin doon dahil wala pala yan sa kasunduan ng may mga agreement sila, mga ek-ek, no? Sa iba't ibang bansa. So ngayon, ang request ni Putin ay kailangan alisin at ibalik sa Amerika ang supersonic missile na yan, rocket launcher. Pero ang problema, itong ating AFP Chief of Staff na si Romeo Bronner ayaw ibalik sa Amerika. At anong sinabi ni Putin? Nagbanta, di po ba? Na kapag hindi yan ibalik sa Amerika, ay gagawa din daw sila ng mga rocket launcher nila, missile, at dadalhin sa
Asia, either kung saan la i-deploy banda. Yun yung sabi ni Putin. Hindi din natin alam kung anong ginagawa ng Russian submarine doon sa Pilipinas. Baka nag-spy yun doon. Dahil itong Pilipinas, itong gobyerno natin ngayon, nagmatigas. O ngayon, andyan yung Russia, nababahala kayo? Huwag kayo mabahala. Andyan naman si ikaw, Romeo Browner ha? AFP chief, huwag mong pakuyusin yung bayag mo. Total, ikaw yung number 1 dyan na ayaw ha? Kayo ni Gibo Chodoro, panahon na ito. Kung gusto talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos makipaggera kontra sa China, di kayo dapat mabahala dyan sa submarine pa nga lang yan, nabahala na si Bongbong Marcos. Paano pa kaya kung mga may i-deploy na sa kung saan dyan banda malapit sa Pilipinas na rocket, supersonic din na rocket missile launcher ang Russia? Baka magsilayasan na kayo sa Pilipinas niyan. Pagkakataon na ito ni Gibo Chodoro, ni Romeo Browner, ni Tariela. Oh, yung mga tapang ninyo ha, huwag kayong matapang na tumakas sa Pilipinas. Kayo, si Bongbong Marcos at ang kanyang palakang asawa na Vice Admiral, pati yung kanyang mga anak at mga kapanalig, pati vloggers at mga supporters, mauna kayong makipaggira sa China ha. Saluhin ninyo ang mga rocket missile launcher na ipapalipad sa Pilipinas. Sorry Sam, yun yung Tapos ngayon may pa worry Sam pa kuno kayo na nalalaman. Sana iputok yan sa pagbumuka ni ni Browner. Ipapahamak pa ng mga putang inang ito ang mga Pilipino. Magmatigas kayo dahil akala ninyo babak-apan kayo ng Amerika. Ulol. Ano yung sinasabi ni Bongbong Marcos nung nasa Australia siya? Sa isang interview sa kanya, kapag mayroong isang Pilipinong mamatay dyan sa West Philippine Sea, i-activate daw niya yung Mutual Defense Treaty doon sa US. May naputulan nga doon ng daliri, tahimik nga siya So ngayon, hindi pa, nagsabi pa nga sila si Browner, di ba nung una, ibabalik daw yun by September. So pagkatagalan, hindi isinuli or ibinalik sa Amerika ang supersonic missile rocket launcher na yan. Nananatili na andyan banda sa may Ilocos Norte yata. At di ba, sinabi ni Senadora Amy Marcos, yung anak niya doong gobernador ng Iwi, then gumaganyan. Nung nagsasalita, sinagot si BP Sara doon sa kanyang lolo na itatapon sa West Philippine Sea. Nahukayin yung bangkay. Gumaganyan din si Matthew Manutok Diba gobernador yun? Sabi ni Senadora Amy, nababahala nga ang kanyang anak na gobernador ng Ilocos. Dahil kapag magkaputukan, yung Norte, Ilocos Norte, ang unang mapupulbos at malulusaw. Pero hindi sila mga Marcos. Yung mga tao doon, mga Ilocano, dahil sila lalayas man yan sa Pilipinas, dahil marami man yan silang pera. Yung ibang mga mga politiko, mga congressman gaya ni Sandro. At kung sino pa dyan, mga mayor, may mga mayayaman dyan, lalayas yan dyan sa Ilocos Norte. Maiiwan dyan yung mga ordinaryong mga tao, mga Ilocano. Nakawawa, madadamay. Dahil pinapahamak sila ng kanilang apo, lakbay na bangag at ngiwe na presidente sa kanyang baloktot na foreign policy. Bibi, hindi ba matapang ka? Nais mo pang makipaggira, tapos ngayon may submarine ang Russia
worrisome ka na. Visit ka. Talaga naman, no? Tingnan, ang saya-saya ni BBM nung nakaraang gabi doon sa Pasko. Kailangan natin pailawan yung Christmas tree sa Malacanang para sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Utangin lang yan. Gagamitin pa yung mga biktima ng bagyo or mga nabiktima ng bagyo na hindi niya tinulungan. Mas malaki pa yung ginastos niya dyan sa pagpapailaw niya ng Christmas tree dyan sa Malacanang kaysa mga inayuda niya doon pabahay niya. 2 yero, 1 kilong pako, 2 plywood, 2 kahoy, ang kanyang ginawang pabahay aso. Ano kung gaano talaga kalaki ang liki ng ulo ng ating Pangulo. Tapos ang lakas pa ng loob, manawagan na magdahan-dahan yung mga tao, lalo na yung mga nasa gobyerno nagtrabaho, huwag daw maluho pagdating sa Pasko sa pagsiselebrate, paggastos. Tapos siya, gastos ng gastos ang putragis. Huwag kayong malungkot, lalo na yung mga vloggers ni BBM. Kayo ibabala dyan. Samahan niyo si BBM, si Gibo, si Tarila, at saka si Browner. Huwag kayong magsilayas, ha? Kayo yung may dyan, may gustong makipagira, hala. Kayo ang mauna dyan.